Im-sama kayang magbigay ng immortality? In chapter 1167 nga napag-alaman natin sa mga Gorosei na nagbibigay pala ng kontrata ang world government para sa mga nais na maging Holy Knights. Meron nga daw itong tatlong levels. Ito nga daw yung Shallow Sea Contract, sunod yung Deep Sea Contract, at ang huli yung Deep Sea Contract. Bali sa video nga na to i-explain natin itong mga kontrata na to, as well as aalamin din natin kung ano pa nga ba possibly yung nakapaloob sa mga kontrata na to. Kaya naman kung handa na kayo, game! Simulan na natin itong topic natin. 神の騎士団が動き出したら戦いはそこからだ。神の騎士団。 Ang una nga nating talakayin itong Shallow Sea Contract. As per Gorosei nga nalaman nating minor pact o maliit lang na kasunduan itong Shallow Sea Contract. Ito nga yung unang natanggap ni King Harald nung una siyang nabigyan ng kontrata ng mga Gorosei. Base nga sa nakita natin in chapter 1167, binigyan ng marka o tato ng mga Gorosei itong si Harald. At inannounce nila na yung ranggo daw ni Harald Godsteel. So sino-sino pa ba ang mga nakatanggap ng ganitong klaseng kontrata similar kay Harald? Ito nga si Shanks. Nalaman nga natin to sa similar na chapter. Nakita rin naman natin yung marka o tattoo niya na similar sa natanggap netong si Harald. Bukod nga kay Shanks masasabi rin nating nakatanggap ng ganitong kontrata si Ganku. Since during chapter 1160 nga inintroduce itong si Ganku bilang Godsteel. Isa pa hindi nga siya kasama sa panel ng mga Holy Knights sa God Valley. Meaning totoong Godsteel pa lang yung ranggo niya sa moment na to. Speaking of hindi kasama sa panel na to, itong mga inaakala nga rin nating miyembro ng mga Holy Knights in chapter 1096 na merong maskara at itong lalaki na kamukha ni Sedi na batang prinsipe, mukhang Godsteel nga rin yung mga ranggo nila sa moment na to. Since hindi nga sila officially na inilagay ni Oda sa panel na to. So ano bang benefits ng pagkakaroon ng Shallow Sea Contract bukod sa magkakaroon ka ng ranggo bilang Godsteel? As per chapter 1169 nga magagawa raw makontrol ni Imu yung may marka ng Shallow Sea Contract. Ang siste nga lang within the radius lang daw yung capabilities ni Imu na makontrol itong may mga Shallow Sea Contract. Kumbaga for example kaya kang makontrol ni Imu once na umapak ka sa Pangaea Castle. Pero kapag lumabas ka na dito hindi ka na kaya pang kontrolin ni Im-sama. Ang sumunod namang kontrata itong Deep Sea Contract. Sa kontrata nga na to mula sa pagiging Godsteel tataas na ang ranggo mo bilang isang Holy Knight. Ang benefits naman na makukuha mo sa ganitong klase ng kontrata una syempre additional power. Nabanggit nga yan ni Harald nung time na mabigyan na siya ng Deep Sea Contract. Ramdam daw niya na nadagdagan ang power niya. Ang ikalawang kakayanan naman syempre yung power of regeneration. Ipinamalas nga yan ni Ganku nung pagpunta niya sa Elbaf. Same as Summers pati na rin si Saint Maffy during God Valley incident. Sunod bukod nga sa mga nabanggit ko magkakaroon din ng kakayanang makipag-communicate kay Imu itong may mga Deep Sea Contract. So parang technically nga as per Harald mapupunta na kay Imu itong physical mong katawan. Kaya kaya ka na niyang i-communicate kahit nasaan ka man sa mundo. Yes, kumpirmado na nga itong benefit na to dahil malinaw ngang in-emphasize ni Garling during chapter 1167 na bibigyan daw niya ng long distance transponder snail itong si Harald para kontakin ito. Meaning sa kontrata na Shallow Sea Contract wala silang kakayanan na makipag-communicate sa mga kapwa nila pati na kay Im-sama. At kung itong Shallow Sea Contract nga kayang kontrolin ni Imu yung katawan mo sa isang specific
specific lang na radius, once na magkaroon ka na nga ng deep sea contract, kayang-kaya ka ng kontrolin ni Imu kahit nasa ang panig ka man sa mundo. At finally, yung kakayanan ng may mga deep sea contract na makapag-create ng black circle star at i-teleport yung kapwa nila merong deep sea contract din. Nakita nga nating ginawa ito ni Ganku sa Elbaf. Similar kay Harald, recently nag-create nga rin siya ng black circle star. So ito nga yung summary ng mga makukuha mong benefits once na meron ka ng deep sea contract. Ngayon mapunta naman tayo sa ikatlo at huling kontrata. Ito nga yung deep sea contract. Bali itong mga babanggitin ko nga pawang assumption pa lang. Since currently nga hindi pa nire-reveal itong kontrata na to. So assuming na itong deep sea contract yung mga kontrata ng currently na mga Gorosei, obviously na yung benefits na makukuha sa ganitong klase ng kontrata itong mga nabanggit ko sa deep sea contract. Similar nga silang magkakaroon ng regeneration, dagdag powers, makapag-create ng black circle star, at magagawa ring makontrol fully ni Imu itong katawan nila. Bukod nga dyan, yung additional benefit pa dito yung communication. During God Valley incident nga, nakitaan natin itong si Garling na gumagamit pa ng transponder snail. Meaning sa deep sea contract, si Imu lang ang kaya nilang i-communicate, unlike sa deep sea contract na capable na silang maipag-communicate sa isa't isa. Nasaksihan nga natin itong ganitong klase ng abilidad during Egghead Island arc. Kung matatandaan nyo, kaya ngang kausapin ng mga Gorosei ang isa't isa kahit magkakalayo sila. Sumunod na benefit yung immortality o yung walang hanggang buhay. Yes guys, somewhat confirmed na nga ito dahil nakita naman natin during God Valley incident na matanda na yung appearance netong si Gorosei Saturn. At sa oras na to nakita nating batang-bata pa itong si Saint Figarland Garling. Later on nga makalipas ang 38 years ipinakitang ganito pa rin yung appearance ni Saturn. Samantalang itong si Garling na meron lang deep sea contract tumanda nga yung appearance niya. Bukod nga ay Garling nakita rin nating tumanda yung appearance nila Summers pati na ni Shamrock. At lastly, nakakayanang makukuha mo sa deep sea contract yung magkakaroon ka ng yokai transformation. Sa part nga na to, purely speculation lang ito. Since nakita naman natin na yung mga Gorosei capable mag-transform into yokai form. Kaya naman nakaka-excite ngang malaman kung ano kaya ang nakuhang transformation netong kakataas pa lang sa rango bilang Gorosei na si Saint Figarland Garling. Bali ito na nga yung summary ng mga benefits sa bawat kontrata na ibinibigay ni Im Sama. May kanya-kanya nga silang advantage at disadvantage. Anyway, ayun na nga yung topic natin sa araw na to at sana na-enjoy nyo. So yun lang, peace!